Willie Revillame pinaghahandaan na daw ng GMA Network at sinong anak ng sikat na celebrity couple ang magiging co-host ni Willie Revillame. At second-rate revamp daw ang Eat Bulaga, sabi ng isang page. Yan ang pag-uusapan natin mga kaparokya, pero bago natin talakayin yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At idamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So mga kaparokya, ngayon po ay araw ng Sabado, June 29. At bago natin umpisahan ang online viewership ng dalawang noontime show sa bansa, ay pag-usapan muna natin ang isang page na pinatutungkulan ay Eat Bulaga. Anito sa kanyang post, second-rate revamp daw ang Eat Bulaga at sana daw ay maigitan daw ng 44 years ng Tape Bulaga. Sa mga kaparokya, ang Eat Bulaga po ay turning 45 years na po by end of July. Si Tape po ay dumating sa Eat Bulaga noong 1981. Actually, prior to that ay product specialist po ang producer ng Eat Bulaga ng Tito Vic and Joey, at napalitan lang po to ng Tape Incorporated dahil po nalugi po ang product specialist na pagmamayari po ni Mr. Romeo Halusos. So hindi po sila 44 years as Eat Bulaga kundi 42 years lang po. At hindi po maigitan ang sakripisyo ng legendary trio sa longest running noontime show na Eat Bulaga. Kaya lang po nagsama ang Tape at Tito Vic and Joey dahil sa kaibigan nilang si Antonio Toviera, kasi siya ang muka ng Tape Incorporated for the longest time. So, hindi kailangan higitan ang Tape dahil wala ang Tape kung wala si Mr. T at ang Tito Vic and Joey. So, sagutin natin yung second rate na sinasabi ng page na ito. Mga kaparokya, I don't think na second rate ang Eat Bulaga. Wala naman sa tao, lalo na sa mga sumusuporta ng Eat Bulaga na pangalawa lang sila. Basta sa puso ng mga legit dabarkads ay number 1 ang Tito Vic and Joey at number 1 ang Eat Bulaga. And yet, from the beginning, they never told people or sa mga viewers nila na number 1 sila. Ang importante ay may napapasaya sila at natutulungan at hindi po sila nag-revamp mga kaparokya. Lumipat lang po sila ng TV network dahil feeling nila masikip na sila sa kabilang network. Nag-revamp yung Tape dahil hindi na sila existing sa TV ngayon. So, yun po ang totoo mga kaparokya. Isa lang ang alam ko mga kaparokya, nakatatak na sa puso ng tao pagdating sa Tape Incorporated, si Mr. Antonio Pito Viera at ang Tito Vic and Joey. Samantalang pinaghahandaan naman daw ng GMA ang muling pagbabalik ni Willie Revillame sa TV5. So yun nga mga kaparokya, simula July 15 ay magsisimula na ang bagong programa ni Kuya Will na Will to Win. Pero mga kaparokya, may pa-welcome party sa July 14, araw po yun ang linggo. Para tuloy-tuloy daw mga kaparokya ang panunood ng Will to Win. Mga kaparokya, every Monday to Friday ang programa ni Willie Revillame sa TV5 at 5 p.m. to 6:30 p.m. So ibig sabihin ay 1.5 hours po silang mag-ooperate sa TV5 sa bagong programa ni Willie Revillame. So, sa pagbabalik daw ni Willie ay makakatapat nito ang programa ni Ding Dong Dantes na Family Feud. Dapat daw pakatutukan dahil sa abot kamay na pangarap daw ay dapat nang subaybayan dahil mananalo ang makakasagot sa mga tanong ng host nito regarding sa mga programa ng GMA, which the same thing na gagawin ni Willie Revillame sa bago niyang programa. Usap-usapan na naglabas daw ng 200 million si Willie para sa kanyang programa. At usapan din na isang anak ng celebrity couple ang makakasama nito sa programa. Wala pang kumpirmasyon pero usap-usapan ang anak ni Richard Gomez at Lucy Torres na si Juliana Gomez, ang isa sa magiging co-host ng controversial TV host na si Willie Revillame. Well, tingin ko magandang labanan yan pagdating sa pre-prime time dahil dalawang kilalang showbiz personality ang magbabanggaan ng programa. Ang importante, panalo dito ang viewers mga kaparokya. So, tara, ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime show.
Para sa Itbulaga under TVJ Facebook page na may 2.5 million followers at sa It Showtime naman na may 18 million followers. So as of 12:52 may kita po natin dito ang It Showtime po ay may kasalukuyang segment na especially for you, samantalang ang Itbulaga naman po ay Gimme 5. So dito may kita po natin ang It Showtime ay may 15.8 thousand viewers at ang Itbulaga po ay may 4.7 thousand live viewers. So again, as of 12:53 ang It Showtime ay may 16,000 viewers at ang Itbulaga naman po ay may 4.7 thousand viewers. So mapunta naman po tayo sa TV Network YouTube channel at unahin po natin ang It Showtime under po yan sa GMA Network YouTube channel na may kasalukuyang subscribers na 35.6 million. Samantalang ang Itbulaga naman po under po yan sa TV5 Philippines na may 1.86 million subscribers. So as of 12:53 ang GMA Network sila po ay may 14,000 viewers. Ang Itbulaga naman po under TV5 Philippines sila po ay may 41,000 live viewers. So ulitin po natin mga kaparokya, as of 12:53 ang GMA Network ay may 14,000 viewers at ang TV5 naman po ay may 41,000 live viewers. So mapunta naman po tayo sa main YouTube channel ng Dalawang Noontime Show at para po sa It's Showtime under ABS-CBN It's Showtime na may kasalukuyang subscribers na 2.28 million subscribers. Ang Itbulaga naman po under Itbulaga TVJ YouTube channel na may kasalukuyang subscribers na 1.03 million subscribers. So as of 12:54 ang It's Showtime sila po ay may 90,000 viewers. Ang Itbulaga naman po ay may 67,000 live viewers. So ulitin po natin mga kaparokya, as of 12:55 PM ang It's Showtime sila po ay may 90,000 viewers at ang Itbulaga naman po ay may 67,000 live viewers. So bali, ang total na nakuha ng Dalawang Noontime Show ay, mga kaparokya, bago natin ibigay ang total live viewership na nakuha ng Dalawang Noontime Show para sa kanilang unang yugto, ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So bali, ang total na nakuha ng Itbulaga sa unang yugto ay 112,000 viewers. Ang It's Showtime naman po ay 120,000 live viewers. So ulitin ko po mga kaparokya, ang total live viewership na nakuha ng Itbulaga po ay 112 at ang It's Showtime po ay 120,000 viewers. So yan po ang lumalabas sa kanilang online viewership sa unang yugto. At bago natin tapusin ang unang yugto ng ating online viewership ay shout out ko po lahat ng It's Showtime followers, fans at ang Itbulaga fans po at mga sumusuporta sa Dalawang Noontime Show. And of course, yung aking mga subscribers at mga viewers. Maraming salamat, na appreciate ko po kayo mga kaparokya. So, magbabalik po tayo mamaya sa ikalawang yugto ng ating online viewership. Magpapaalam na po muna ako mga kaparokya. Thank you and God bless.